guilt sa buhay mo, ha? Maganda po yan. Para alam mo, mali itong ginawa ko. Kasi pag hindi ka na nakukonsensya sa mga mali mong ginagawa, halaka. Who are students here? Can I see the hands of students? Mga nag-aaral, taas mong kamay. Ayan. Tanong ko sa inyo, nakukonsensya pa ba kayo pag nangungopia ka? Yan ang tanong. Naalala ko, nag-entrance exam. Itong girl na to, nag-entrance exam sa isang school, tapos nakatabi niya, kagwapo. Alam mo, habang nag-exam, tumitingin-tingin siya sa papel, nahuli ng proctor. Sabi ng teacher, ay, nangungopia ka. Sabi niya, ay ma'am, hindi po ako nangungopia. Nakita kita tumitingin sa papel ng katabi mo, hindi ko po ako nangungopia. Bakit ka tumitingin sa papel niya? Tinitingnan ko lang po kung yung apelido niya bagay sa akin. Nakukonsensya ka pa ba pag gumagawa ka ng masama? Guilt. Maganda yan. Nang bababae ka, hindi ka nakukonsensya, may asawa ka. Bakit? Uy, kasi sayang naman ang kagwapuhan ko to kung isa lang. Di ba? Talaga, naniwala ka na gwapo ka kasi nungalingan yan. Ha? Nakaw ka ng nakaw, hindi ka nakukonsensya. Di ba? Dami naman sa kumpanya yan eh. Di ba? Kuha ng bond paper, kailangan ng project ng anak ko to. Diba? Paper clip, dami naman. Hindi ka nakukonsensya. Nakalagot ka. Guilt is good. It makes us run to God so He can repair us. If you don't, you may end up in the 4 prisons of shame. Ito yung unang prison of shame. Obsessive perfectionism. Ano yung obsessive perfectionism? Tingnan nyo, baka ikaw ito. Yung ginawa mo na lahat, inayos na, ganda na, hindi ka pa rin satisfied. Yung mga perfectionists, they are hypercritical. Ang ganda-ganda na. Binigyan mo na ng lahat, galit ka pa. Kaya tuloy, they end up depressed, frustrated. Parang yung misis, gwapo na nung mister. Hindi siya satisfied kasi yung mister niya hindi masyado marunong mag-English. So parang napapahiya siya sa mga classmates niya o mga kasama niya. So ang ginawa niya, tinuruan niya si mister mag-English. Yung lesson nila ngayon about tenses. Past tense, present tense, future tense. So sinabi niya, tinuruan niya, tapos okay, let's do this. Example, tell me what tense is this? I am beautiful. Sabi ng misis sa mister, I am slim. I am cute. What tense is this? Alam mo sagot ng mister? Past tense. Pag hindi ka satisfied, ganda-ganda na eh. Baka hypercritical ka. Bakit? Pag hypercritical ka, perfectionist ka masyado. The thing is, your shame weakens your ability to self-soothe. Yung to calm down, to comfort yourself pag overwhelming yung emotions. Kaya, delikado ang shame talaga. Baka maging bilanggo ka nung una. Ito yung pangalawa, shame-based identity. What is shame-based identity? Shame becomes problematic when it turns into a fixed mindset. Ano yung fixed mindset? When shame becomes your identity. Ito yung sinasabi mo sa sarili mo. Wala, anga-anga ka kasi I'm the worst. Ay, nako, nakakahiya ako. Yung gano'n na lang. Ito yun yung identity mo. Pakinggan nyo ito ha, napakalaga nito, napakalalim. Pero pag nakuha nyo, nako, papalayain kayo nito. Shame makes us say statements about who we are, not statements about the situation we are in. I-Englishin ko pa masyado para mas gets ng mga ka-age ko. There is a big difference between believing you are a valuable person in a crappy situation and or believing you're a crappy person. Oh, para mas maintindihan nyo. Can you put your hand upon your heart, everybody? Can you say this aloud, please? Ha? Lakasan nyo po. I failed, but I am not a failure. Naintindihan niyo sinabi niyo? You failed. There is a crappy situation. Diba? Ginawa mo lahat, di nangyari. You failed, but you're not a failure. Iba yung sitwasyon sa ikaw. Ang problema ng shame, sinasabi mo na ako yun. Bumaksa ka sa test, hindi ka bobo. Bumaksa ka lang sa test. Sa test na ito, ano yan, math, science, hindi ka inibig sabihin bobo ka. Kasi 63 ka dito sa math, di ba? 57 ka dun sa science. Biro mo hanggang 57, umabot. Pero hindi ka bobo kasi may 98 ng grade mo. PE.
Mahirap mag-PE, ha? Magpalit lang ng damit, pagod ka na. No, hindi, naintindihan nyo? I failed, but I'm not a failure. Tapikin nyo yung katabi nyo, sabihin nyo, you're not a failure. Person number 3 is this, the blaming habit. Ano yung blaming habit? Shame leads to blame. When man fell in the garden, they found others to blame. Nung sabi ng Diyos, ano nangyari? Sino may kagagawa nito? Alam mo, sagot ni Adan, hindi po ako. Sino tinuro niya? Si Eva. Sinong sinisi niya? Ang Diyos. Ito po, yung ginawa mo, nung tulog ako. Anong sabi ni Eva? Hindi ako. Itong ahas. Anong sabi ng ahas? Walang maituro. Siya na yung huli. Yun ang shame. Papaturo ka sa iba. Hindi ako, wala akong kasalanan. When we focus our emotional energy on blaming someone else, we cannot heal our shame. Umuwi yung anak, galing sa school. Sabi niya sa daddy niya, Daddy, baksak po ako sa test. Ang sagot ng tatay, bakit? Sagot niya, absent. Ha? Absent ka? Araw-araw ka pumapasok. Hindi po ako, yung katabi ko. Kita mo, nasisi pa yung katabi. Di ba? Yan ang ginagawa ng shame. Self-blame is repeating in our head, I shouldn't have done this. And then repeated 1,000 times. That is self-blame. So the question is this. So is blaming oneself the answer? No. Ito ang sagot. Self-blame is very different from taking ownership of one's mistakes. Oo, nagkamali ako. Yun eh. Hindi ako mali. Nagkamali ako. Take ownership and then you move forward. You move towards restoration. Take ownership. O, tapikin mo naman yung kabila, yung hindi mo tinatapik, tapikin mo. Sabi mo, take ownership. Go, take ownership. And the fourth prison of shame is the poison of isolation. Shame pushes us towards isolation. Inilalayo tayo sa lahat. Di ba? Pag ikaw ay hiya, magtatago ka. Dito ako sa likod, wag ako dyan. Dito ako, aalis ka. Like Adam and Eve, nagtago. Bakit? Nahiya. Alam niyo, ang shame, yan ang gagawin sa atin. Ilalayo tayo sa Diyos. Ilalayo tayo sa mga taong nagmamahal sa atin. So how do you do this? If you want to address shame, you must do the very opposite. Let shame be your signal to go back to God and your safe friends. Pag nahihiya na kayo kay Lord, yan ang pinaka-signal ni Lord. Balik ka sa akin. Balik ka. Kung hindi, mabibilanggo ka. At pag nabilanggo ka, sayang. Ang ganda ng plano ng Diyos sa iyong buhay.